Guys, anyong JD Sense. So yan, meron tayong i-interviewin ngayon na isang another EPS and sana sa pagbibigay niya ng information is ma-inspire niya kayo. So yun, hindi ko na patatagalin pa. Isa sa mga kasama namin mag-serve dito sa Gwangju Catholic Church. Walang iba kundi si Kuya Yong or si Sir Yong. Yan. Hi guys! So, bati ka muna sa mga viewers natin dyan. Hello everyone, good morning. I am Yong. Mga magto 2 years pa po dito sa South Korea. Kasi Yan. dito sa Gwangju City. So, magto 2 years na. Yes, So, po. yan. Bali, yung length of service mo dito is magto 2 years ka pa lang Yes, South po. Korea. Yes. KLT ano ka, sir? KLT 18 po ako. Yes. Kasi ako KLT 17, tapos ikaw KLT 18. So, dumating ka dito way back 2023 February. February 2023. Okay. Then, ilan kayong Pinoy sa company nyo? So far ngayon, ako na lang mag-isa eh. Ay, mag-isa ka na lang. Ay, very challenging yun, no? Yes. Kasi, kumbaga yung hanggongmal talagang mapapractice mo araw-araw. Eh di hanggongmal chare ka pala. Ay, nako. Hindi ba naman? Kasi medyo talagang na-challenge yung yung hanggukmal ko. It's just because yung Korean yung yung nasa paligid ko at the same time may Vietnamese din, Cambodian. Ako lang kasi mag-isa na ako lang ang mag-isang Pinoy doon. And So, nakaka-challenge yun, no? so kailangan at the same time, kailangan ko din mag-aral in advance because yung mga kasama kong ibang foreigners is hindi rin masyadong marunong Korean. mag-Korean. So both initiatives and hanggukmal kailangan mo talagang aralin. Yun. So yung naman natin dito, anong masasabi mo doon sa gastos natin dito sa Korea? So far, expensive siya. Pero sa akin, advantage siya. It's because yung ko kasi dito is free. Yung ko dito, yung dormitory. It's because nasa container van ako. Though, Ay, talaga? hindi man siya masyadong convenient para sa atin. It's because wala sa container van. Alam natin na wala doon ng CR, na wala doon ng yung bathroom, wala doon sa loob. So, kailangan nating lumabas. But, equipped naman po yung container van ko ng aircon at the same time ng heater. So, okay lang. At the same time, free din kasi wala akong binabayaran ng kuryente, walang renta. Okay, thank you, no? Then yung lifestyle naman dito sa South Korea, anong masasabi mo? Yun nga lang, oo. Kailangan natin, medyo mahal. Medyo expensive yung ang lifestyle natin dito sa Korea. Pero kailangan din natin, mag-save lang din. But at the same time din, kailangan din natin pagbiyan yung sarili natin. It's because labor natin yun eh. Yes, reward lang natin. Yes, hindi naman palaging deserve na, kailangan, yung deserve natin, kailangan din at the same time, nasa budget din. Yes, yes, exactly. Then yung food here in South Korea, anong masasabi mo? Okay naman siya. At least, yun nga lang, may mga foods talaga na talagang hindi swak sa paglasa natin mga Pinoy. Pero may mga foods din na okay lang din sa pasado. Pero usually talaga, hinahanap talaga natin yung Filipino food. So, kailangan natin magluto sa bahay. Kung may time talaga tayo. Oo. Yes. Then yung, ano man naman masasabi mo sa transportation dito sa South Korea? Transportation is one of my culture shock kasi dito sa Korea is kahit saang sulo, mag-train ka, magta-taxi ka, mag-bus ka, very available yung mga ganung transportation. Like unlike sa Philippines is yung train natin medyo talagang hindi ganun ka-available sa ibang provinces. Then yung taxis, yung buses, at the same time yung traffic dito is not as heavy as sa Philippines talaga. Yes. Napakalayo. Exactly. And talagang masasabi mo na very accessible and talagang mabilis yung Yes, transportation. oo. Yan. Then yung in general naman, lalo na yung mga bago pa lang magsisimula, yung mga nasa Pilipinas pa lang, na EPS aspirants natin dyan, anong masasabi mo sa kanila? Of course, the first thing to do is to dream. Kailangan din nating mangarap. Then the next part is kailangan nating to put our dreams into action. So, kailangan natin mag-aral ng ng Korean language. Then at the same time, religiously have our studies every day. Then at the same time, prayers, of course. Hindi talaga pwede yung mawala.
Kasi ano na natin yun. Kay si Lord na ang bahala palagi sa atin. Kahit na advance tayo, kung wala talagang ano ni Lord, blessing wala. So, kailangan talaga natin iasa sa Kanya. Eh, ano naman masasabi mo doon sa mga matagal nang naghihintay na makadating dito pero in present situation nandun pa rin sila sa waiting or yung nag-aantay pa rin na magkaroon ng employer, lalo na yung mga YOJA aspirants natin na alam naman natin na hindi ganun kadali para makapunta dito. Anong masasabi mo sa kanila? To be honest, hindi ako masyadong nakaka-relate dyan kasi the last time before 2022, nag-start ako, nag-take ako ng exam ng September, then after that, hired ako by December, then na lumipad ako from Philippines to here to Korea ng February. So medyo madali yung yung process ko. Pero yung masasabi ko lang is that patience is virtue talaga. Marami naman talaga, maraming nakaka-cancel. May mga akong kakilala akong nakaka-cancel yung nila, napapalipad na sila. Then nakaka-cancel yung yung contract nila. It's just because yung mga employers nila is na nag-file ng bankruptcy. So, di ba? Hindi natin yun maiiwasan. Tsaka hindi rin natin control, di ba? Hindi natin control yung mga happiness dito sa Korea. So yung sa mga naghihintay, especially sa mga YOJA na aspirants natin, please lang po, wag po kayo mawala ng pag-asa. Palagi po tayong positive. Pero while waiting po, make your enjoy your life po kasi pag nandito po kasi sa Korea, the whole week po is nagtatrabaho pala tayo palagi. Yes. So sometimes Monday to Saturday. So kailangan po natin i-enjoy yung life natin sa Korea while waiting po. Ano nga ulit full name mo? I'm Leo Tubay po, but you can call me Yong. Tubong, saan ka sa Pilipinas? Tubong po, Agusan del Norte. Agusan del Yes Norte. po, Bisaya. So before, bago ka makapag-Korea, ano ba yung trabaho mo sa atin? Isa po akong money remittance center cashier. So medyo malayo yung malayo yung agwat ng tawag dito, yung trabaho ko before at present trabaho. So medyo yung adjustment is medyo mabigat. Yun. Then yung ano pala yung reason mo kung bakit ka nag-Korea or ano yung naging motivation mo ba para mag-abroad? Of course, yung the first thing talaga is yung kumita talaga ng malaking pera. Yes. Kasi I can see really the big difference po ng ng sahod dito at saka sa Pinas. Yes. Though medyo mabigat dito, pero sa Pinas din, yung stress din natin sa trabaho is the same lang din naman. Pero yung difference ng sahod is napakalayo talaga. Mas maganda dito. Ayaw ko nang umuwi. Yun. So guys, sana na-inspired kayo ni Sir Yong, no, na ayun, ilan taong ka na ngayon? 31 na po, 31. 31 Yes na. po. Okay, so 31 years of age. So ayan, patuloy na nag-grind dito sa South Korea. And sana, katulad nung sinabi niya na message niya para sa mga YOJA is yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, have a hope, and fighting lang. And alam namin na makikita namin kayo dito balang araw. See you fighting, guys. Yes, guys. Fighting lang. Bye-bye. Bye-bye.